Good day, everyone. I am the Guzman Razida Imbaay from Social Studies 4A, and together with Ma'am Arcelia Leslie Joy, we will be discussing about the second subtopic of the Unit 1, which is the issues and debates of RA 1425 in the context of the 1950s. But before I proceed, I would like to inform you all that there will be some background noises in this video. So please bear with us. Thank you. So let's proceed na sa ating lesson objectives. So for this subtopic, we will be having 5 lesson objectives. So at the end of the lesson, given the text of the CBCP statement and the Senate debates, the student will be able to first explain the CBCP's doctrinal and constitutional objections to the compulsory unexpurgated readings of Rizal's novels. Second, describe the arguments raised by Senator Claro M. Recto and Senator Jose P. Laurel Sr. in defense of the bill in an essay with a maximum of 400 words. Third, provide a simple explanation about the 11-point position of the Catholic Philippine hierarchy, including every point made. Fourth, explain the compromise reached in Senator Laurel's amended version of the bill and how it addresses the church objection. And lastly, connect the resolution of the debate to the broader theme of patriotism and love of country by citing at least 2 specific statements from the discussion. So now let's proceed to our main discussion. So Rizal Law started in April 3, 1956. Before it was Rizal Law, it was actually the Senate Bill number 438 filed by Senator Claro M. Recto. Before siya ma-approve as Rizal Law, the original title of the Senate Bill number 438 was an act to make no limitangere and el filibusterismo compulsory reading matter in all public and private colleges and universities and for other purposes. So 2 weeks after that, in April 17, 1956, it was sponsored on the floor by Senator Jose P. Laurel Sr., which was the chair of Committee on Education at that time. So 2 days after that, in April 19, 1956, a companion measure or an identical measure was filed on the House. It was called House Bill 5561. It was filed by Rep. Jacobo Z. Gonzales. So, at this time, yung panahon na to, nung pina-file na yung Rizal Law, this was the time na parang, hindi parang, this was the time where the Philippines was taken of independence. Yeah. They were taken of independence and these lawmakers, si Sen Recto and Sen Laurel, parang nagwo-worry sila na nawawalan na ng sense of identity. Noong mga panahon kasi na to, parang nire-rebuild pa yung sense of identity nating mga Pinoy or yung pagka-Pilipino natin. And nagwo-worry sila na parang nawawala na daw. So, this bill, itong Senate Bill number 438, it was framed na parang magsiserve siya na pinapakita sa youth yung katapangan at yung nationhood dun sa mga nobela ni Rizal. So by April 3, 1956, nag-umpisa na yung Senate floor to debate about it. Yan. That's all for my part in this subtopic. Ma'am Leslie Joy Arcelia will discuss the latter. Thank you. Good day, guys. My name is Leslie Arcelia, and this is the continuation of report ni Ms. Razida from subtopic B. Now, let's start our discussion. So, sa section 2 of the bill, sinasabi mandatory reading of the unedited, complete edition of Noli Tangere and El Filibusterismo. So, required in all public and private schools, colleges, and universities. So, schools required to stock unexpurgated originals in their libraries. So, ngayon,
dito sa pinaka-main issue o flashpoint ng Rizal Bill, which is yung Section 2 sa original version ng bill, nakasaad na lahat ng schools, both public and private, ay required na ituro ang complete and unabridged version ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. So, ibig sabihin, bawal silang paikliin, bawal magtanggal ng anumang bahagi, at bawal i-censor yung dalawang nobela. Bakit naging malaking issue ito? Kasi mahalagang pansinin yung praise na and private. So noong panahong iyon, malaking porsyento kasi yung mga private school sa Pilipinas na pinapatakbo ng Catholic Church. So dahil dito, so naramdaman ng simbahang Katolika na direktang nakikialam yung gobyerno sa paraan ng pagtuturo ng kanilang mga paaralan. So para sa church, ang ilang bahagi ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay may mga kritisismo laban sa mga pare at sa mga naging abuso ng ilang miyembro ng simbahan noong panahon ng mga Spanish. Kaya ang tingin nila maaaring malagay sa panganib yung mga pananampalataya ng mga estudyante kapag ipinabasa ng buo yung nobela ng walang anumang pagbabago o pagpili ng mga bahagi. So sa madaling salita, yung concern ng church ay hindi lang tungkol sa mismong nobela. So mas malalim pa dito, pakiramdam nila ay nawawala ang kanilang kalayaan bilang isang mga Catholic schools na magdesisyon kung paano nila ituturo yung aklat ayon sa kanilang paniniwala at sa relihiyosong prinsipyo. Kaya naging isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit umusbong ang matinding debate tungkol sa Rizal Bill. So noong April 21, 1956, nagkaroon ng Statement of the Philippine Hierarchy on the Novels of Dr. Jose Rizal. So 4 na araw lamang matapos i-sponsor ni Senator Jose P. Laurel yung Rizal Bill sa Senate, agad naman naglabas ng official pastoral statement yung Catholic Hierarchy na pinapangunahan at nilagdaan ni Archbishop Rufino Santos. Pinapakita nito kung gaano kabilis at kaseryoso ang naging tutol ng simbahan Katolika sa panukalang batas. So dalawa ang pangunahing naging argumento ng simbahan. Una ay ang constitutional argument. Ayon sa kanila, kung pipilitin ang lahat ng estudyante na basahin ang complete o unexpurgated version ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, maaring malabag ang constitutional right ng isang tao sa freedom of religion at freedom of conscience. So sa madaling salita, para sa simbahan, hindi dapat pinipilit ng gobyerno ang isang tao na basa ng aklat na maaaring sumalungat sa kanilang relihiyosong paniniwala. Pangalawa naman yung doctrinal argument. Nakabatay ito sa canon law o sa mga batas ng simbahang Katolika. Ayon dito, hindi maaaring obligahin ang mga Katoliko na magbasa ng mga aklat na itinuturing ng simbahan na umaatake o sumasalungot sa mga turo nito. Kaya naman para sa kanila, ang mandatory reading ng dalawang nobela ay taliwas sa kanilang relihiyosong alituntunin. So hindi lang ito yung naging usapin sa pagitan ng gobyerno at ng simbahan. So umabot din yung debate sa loob mismo ng Senado. Ang mga senador na kilalang malapit sa simbahang Katolika tulad ni na Senator Cuenco, Rodrigo at Rosales ang nanguna sa pagtutol ng Rizal Bill. Samantala naman si Senator Claro M. Recto, isa sa pangunahing nagsusulong ng batas, ay inakusahan pa ng pagiging anti-Catholic dahil sa kanyang matibay na pagsuporta sa panukala. Kaya mas naging mainit at personal ang naging debate sa Senado. And based sa direct quotation from the April 21, 1956 statement, so the highest place of honor, so among Ilustrias Filipino. So Rizal wrote the novel inspired by a most ardent love for our country. So importante rin linawin ng isang bagay. So hindi tinututulan ng simbahang Katolika si Dr. Jose Rizal bilang ating pambansang bayani. So sa katunayan, sa mismong pastoral statement nila, kinikilala nila si Rizal bilang isa sa mga pinakadakilang Pilipino na naglingkod sa bansa. So sinasabi rin na isinulat niya ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa Pilipinas. So layunin niyang labanan ang kamangmangan, katiwalian at kawalang katarungang at inialay niya pa nga yung buhay niya para sa bayan, 'di ba?
Kaya mahalagang, maintindihan na ang issue ay hindi si Rizal o ang kanyang kontribusyon sa kasaysayan. Ang tunay nilang tinututulan ay ang bahagi ng batas na nag-uutos na basahin ng lahat ang complete o unexpurgated version ng kanyang mga nobela. So para sa simbahang Katoliko, ang problemang iyon ay tungkol sa paraan ng pagpapatupad ng batas, hindi tungkol sa paggalang kay Rizal bilang pambansang bayani. So sa madaling salita, suportado nila ang pag-alala at pagpapahalaga kay Rizal. Pero ang nais, nilang magkaroon ng kalayaan yung mga paaralan. Lalo na ang mga Catholic schools, so kung paano nila tinuturo yung, akda ng hindi sumasalungat sa kanilang relihiyosong paniniwala. Based sa, Rizal's dedication to Noli Me Tangere, to my country, Rizal himself named Filipino social flaws in that dedication, so cited by the CBCP as proof that Rizal's patriotism was cleared, not idealized. So, mas lalong pinatibay ng mga obispo ang kanilang argumento sa pamamagitan ng paggamit mismo ng mga salita ni Dr. Jose Rizal. So, tinutukoy nila ang dedication ng Noli Me Tangere na to my country o sa aking bayan. Sa bahaging ito, ipinakita ni Rizal na mahal niya yung Pilipinas pero hindi siya bulag sa mga problema ng lipunan. So, inaamin niya na may pagkukulang at suliranin yung bansa na kailangan maitama. So, ibig sabihin ang patriotismo ni Rizal ay hindi simpleng pagmamahal lang sa bayan. Isa itong uri ng pagmamahal na handang punahin ang mali upang magkaroon ng pagbabago. So para kay Rizal, ang tunay na pagmamahal sa bansa ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na maitama ang mga kamalian at ipaglaban ang katotohanan. So ginamit ito ng Catholic hierarchy bilang patunay na kinikilala rin nila ang pagmamahal ni Rizal sa Pilipinas. Kaya hindi nila kina-question yung, pagiging bayani niya o ang kanyang mabuting layunin. So sa halip, ginagamit nila ang puntong ito bilang paghahanda sa kanilang mga pangunahing argumento na ang issue ay hindi si Rizal mismo, kundi ang mandatory o sapilitang pagbabasa ng complete and unexpurgated version ng kanyang nobela. So, sa kanilang statement, nagbigay pa yung Catholic hierarchy ng isang halimbawa mula mismo sa naging debate sa Senado. So, binanggit nila ang isang, senador na umamin na kahit si Dr. Jose Rizal ay hindi perpekto at may ilang bahagi ng kanyang mga sinulat na maaaring pagtalunan o questionin. So, pero imbis na, gamitin ito para pababain ang tingin kay Rizal, binaliktad ito ng mga obispo. Ayon sa kanila, hindi naman kailangang ipakita si Rizal bilang isang taong walang pagkakamali. Sa katunayan, kung gagawin siyang tila perfect at walang flaws, mas mababawasan pa ang halaga ng kanyang tunay na mga nagawa. So, mas magiging makahulugan ng kanyang buhay kung kikilalanin natin na isa rin siyang tao na may mga pagkukulang, ngunit nagawa pa rin magbigay ng napakalaking ambag sa ating bansa. So, dagdag pa rito, binanggit rin nila ang sinasabing deathbed retraction ni Rizal. Ayon sa Catholic hierarchy, ipinapakita nito na sa huling bahagi ng kanyang buhay, may mga bagay na isinulat niya na hindi na niya lubos na panindigan. So, ginamit nito ang argumentong ito upang ipakita na kahit si Rizal mismo ay maaaring magbago ng pananaw sa ilang bahagi ng kanyang mga akda. So sa madaling salita, ang mensahe ng simbahan na hindi nila sinisira ang pangalan ni Rizal. Ang gusto nilang ipakita ay na maaari nating igalang at kilalanin ang kanyang kabayanihan habang tinatanggap din na tulad ng ibang tao, hindi siya perpekto at may mga bahagi ng kanyang mga isinulat na maaaring suriin at pag-usapan. So, base sa CBCP's own praise, the church in itself as distinguished from the human and fallible individuals who compose it is not, never has been, and never will be arrayed against the legitimate political and social aspiration of any people. So, cited authority by Pope Leo XIII on Christian citizenship. Para naman mas malinaw ang panig ng simbahang Katolika, sinabi nila na dapat paghiwalayin ng simbahan bilang institusyon at ang mga individual na pari na pinunan ni Rizal sa kanyang mga nobela. So, ibig sabihin, hindi lahat ng pari ay at lalong hindi ang buong simbahan ang tinutukoy ni Rizal sa mga nobela niya. Ang pinunan niya ay ang ilang prayle na umabuso sa kanilang kapangyarihan noong panahon ng Espanyol. So ayon sa Catholic hierarchy, ang simbahan ay hindi
man naging kalaban ng mga Pilipino o ng kanilang hangarin para sa pagbabago ng magandang lipunan. Ang problema lang, may ilang miyembro ng simbahan noon na hindi naging, mabuting halimbawa at hindi ginawa ng tama ang kanilang tungkulin. So, para suportahan ang kanilang sinabi, binanggit nila ang turo ni Pope Leo XIII tungkol sa pagiging isang mabuting Kristiyano at mabuting mamamayan. So, ayon sa kanya, walang conflict sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa sariling bansa. Possible kang maging tapat sa simbahan habang nagmamahal at naglilingkod din sa inyong bayan. So, kaya ang gusto nilang iparating ay simple lang, hindi magkaaway ang simbahan at ang pagmamahal sa Pilipinas. Ang dapat sisihin ay ang mga taong nag-abuso sa kanilang posisyon, hindi ang buong simbahan mismo. So, dito talaga mas uminit yung debate. Sa kanilang statement, binanggit mismo ng Catholic hierarchy ang sinabi ni Rizal na ang kalagayan ng Pilipinas noon ay parang isang social cancer o sakit ng lipunan. So, ayon kay Rizal, isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang mga tiwaling prayle at mga ilang maling gawain na nangyayari sa loob ng simbahan. So dahil dito, nagtanong ang Catholic hierarchy ng isang mahalagang tanong. Ang pinupuna ba talaga ni Rizal ay ang mga individual na pare na umabuso sa kanilang kapangyarihan? Kasi kung ayun daw yung point nun, sinasabi ng simbahan na walang problema roon dahil hindi rin nila ipagtatanggol yung mga maling ginawa ng mga prayle. So, o baka naman daw ayon sa kanila mas malalim pa ang mensahe ng mga nobela. Baka hindi lang mga pare ang pinupunan ni Rizal kundi pati ang ilang paniniwala, paraan ng pagsamba at mga, aral ng simbahang Katolika mismo. So, at ito ang naging sentro ng kanilang debate. Ang tanong ay hindi na kung may mga abusado bang pare noon dahil aminado silang mayroon talaga. Ang mas malaking issue ay kung ang mga nobela ba ni Rizal ay pumupuna lang sa maling gawain ng ilang tao o kung umabot na rin ang kritisismo sa mismong mga turo at doktrina ng simbahang Katolika. So, para sagutin yung tanong na iyon, nagbigay ang Catholic hierarchy ng isang particular na pangyayari na nangyari sa Paris noong May 1889. So, dito nagkaroon ng pag-uusap sina Dr. Trinidad Pardoty de Tavera at Dr. Jose Rizal. So, ayon kay Pardoty de Tavera, sinubukan niyang ipagtanggol si Rizal kay Father Faura. Ang sabi niya, ang pangunahing target lang naman ni Rizal ay ang mga prayle. At kung nadamay man ang relihiyon, parang hindi ito sinasadya. Parang sa sobrang tindi ng kanyang kritisismo, pati ang relihiyon ay nadamay. Pero nilinaw mismo ni Rizal na hindi iyon ang totoo. Sinabi niya na ginagamit ng ilang prayle ang relihiyon, mga ritual at pamahiin bilang panangga para maitago ang kanilang mga pang-aabuso. Kaya para maipakita ang katotohanan, kailangan din niyang punahin ang mga bagay na iyon. So dahil dito, sinabi ng Catholic hierarchy na malinaw para sa kanila na hindi aksidente ang pagpuna ni Rizal sa ilang religious practices. Para sa kanila, sinadya talaga ni Rizal na isama ito sa kanyang mga kritisismo. At ito ang isa sa mga pangunahin dahilan kung bakit sila naging tutol sa mandatory reading ng unexpurgated version ng kanyang mga nobela. So matapos pagsamasamahin ang lahat ng kanilang mga ebidensya at argumento, ito ang naging konklusyon ng Catholic hierarchy. Para sa kanila, ang mga kritisismo ni Rizal ay hindi lang nakatuon sa mga abusadong pare. So naniniwala sila na may mga bahagi rin ng kanyang mga nobela na tumutukoy at pumupuna sa ilang paraan ng pagsamba at mga paniniwala ng simbahang Katolika. Ayon pa sa kanila, mas nakikita ito sa mga bahagi ng nobela kung saan si Rizal mismo ang tila nagsasalita bilang may akda at hindi lang ang mga karakter sa kwento. Sa tingin nila, sa mga bahaging iyon, direktang pinapahayag ni Rizal ang sarili niyang pananaw at hindi lamang ang opinyon ng mga tauhan sa nobela. So, kaya para sa Catholic hierarchy, ito ang naging isa sa pinakamalakas nilang batayan sa pagtutol sa original na Rizal Bill. Naniniwala sila na may ilang bahagi ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na hindi lang pumupuna sa kanilang maling gawain ng ilang prayle, kundi umabot din sa pagpunan sa ilang aspekto ng simbahang Katolika mismo.
So these are the categories the CBCP statement lists as objectionable. So first is the Catholic dogma and morals. Second is the divine worship. Third is the ecclesiastical discipline. So hindi lang basta sinabi ng Catholic hierarchy na may problema ang mga nobela. Mas naging detalyado sila at isa-isang binanggit ang mga bahagi na sa tingin nila ay nakakaapekto sa paniniwala ng mga Katoliko. Una, sinabi nila na may mga bahagi sa nobela na kumwestiyon sa ilang ang pangunahing aral o dogma ng simbahang Katoliko. Halimbawa, may mga pahayag tungkol sa mga himala, purgatory, mga sakramento at maging sa Holy Trinity o Santatlo. Para sa kanila, ang mga ito ay mahalagang paniniwala ng simbahan kaya sensitibo ang usapang ito. Pangalawa, binanggit nila ang mga bahagi na tila pumupuna o minamalit ang ilang paraan ng pagsamba ng mga Katoliko. Kabilang dito ang pagdarasal ng rosaryo, paggamit ng holy water o banal na tubig, mga religious processions at debosyon ng mga santo. Pangatlo, sinabi rin nila na may mga bahagi ng nobela na pumupuna sa pamamalakad at otoridad ng simbahan. Halimbawa, binabanggit nila ang mga stole feast, ang otoridad ng Pope at mga religious orders o grupo ng mga pare at madre. Dahil detalyadong nilang ipinakita ang mga particular na halimbawa, sinabi nila ang kanilang pagtutol ay hindi lang dahil sa professional na damdamin o emosyon. Para sa kanila, may malinaw silang basehan kung bakit nila sinabing ang sapilitang pagbabasa ng buong nobela ay maaaring makaapekto sa relihiyosong paniniwala ng mga Katoliko. Based sa Canon Law 1939 of the 1917 Code of Canon Law, dahil sa mga halimbawa ng kanilang inilahad, sinabi ng Catholic hierarchy na much to the regret o sa madaling salita, kahit ayaw man nila, napagpasyahan nilang may ilang bahagi ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na sakop ng Canon 1939 ng Canon Law. Ano bang sinasabi ng Canon 1939? Ayon dito, hindi dapat hinihikayat yung pagbabasa ng mga aklat na nagtatanggol sa maling paniniwala o heresy, umaatake sa mga aral ng simbahang Katolika, minamaliit ang paraan ng pagsamba o pagpapahina sa disiplina ng otoridad ng simbahan. Pero mahalagang tandaan na hindi nila sinabi na bawal na ang buong nobela. Nilinaw mismo ng mga obispo na hindi lahat ng bahagi ng Canon 1939 ay naaangkop sa mga akda ni Rizal. Ibig sabihin, hindi nila pinagbabawal ang buong Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa katunayan, sinabi rin nila na ang mga bahagi ng nobela na tumatalakay lamang sa mga pag-aabuso noong panahon ng kolonyal na pamahalaan at ng ilang abusadong prayle ay hindi sakop ng pagbabawal. Kaya para sa kanila, ang problema ay hindi ang buong aklat, kundi ang ilang particular na bahagi na sa tingin nila ay may direktang apekto sa mga paniniwala ng simbahang Katolika. So at dahil doon, CBCP's proposed compromise. So Catholic may still read the complete novels with permission from church authorities. Next is permission would be easily granted to those with sufficient grounding in Catholic doctrine. So sa kabila ng pagtutol, hindi naman hiniling ng Catholic hierarchy na ipagbawal ng tuluyan ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. So sa halip, nagbigay sila ng sarili nilang kompromiso o middle ground. So ayon sa kanila, maaari pa ring basahin ng mga Katoliko ang complete o buong version ng dalawang novel, pero dapat ay may pahintulot mula sa simbahan o sa ecclesiastal permission. So sinabi rin nila na hindi naman mahirap makakuha ng pahintulot, lalo na para sa mga taong may sapat na kaalaman sa mga turo ng simbahang Katolika. Sa tingin nila, kung matibay ang kaalaman ng isang tao sa kanilang pananampalataya, mas maintindihan nila ang mga controversial na bahagi ng nobela at hindi siya basta malilito o maapektuhan. O sa madaling salita, ang gusto ng Catholic hierarchy ay hindi ipagbawal ang pagbabasa ng mga nobela ni Rizal. Ang gusto lang nila ay magkaroon ng tamang gabay at sapat na pag-unawa habang binabasa yung mga bahagi na maaari nilang ituring na sensitive o salungat sa ilang turo ng simbahan. So sa huling bahagi ng kanilang statement, gumawa ang Catholic hierarchy ng 11 na pangunahing points para malinaw
na maipakita ang kanilang opisyal na posisyon sa Rizal Bill. Ang layunin nito ay hindi lang para sa mga senador, kundi pati na rin sa publiko. Sa mga unang puntos, nilinaw nila na tapat sila sa Pilipinas at malaki ang respeto nila kay Dr. Jose Rizal. Gusto nilang ipakita na ang kanilang pagtutol ay hindi laban kay Rizal bilang pambansang bayani. Sa mga sumunod na puntos, ipinaliwanag nila kung bakit sila tumutol. Ayon sa kanila, may ilang bahagi ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naisulat noong panahong malayo ang loob ni Rizal sa simbahang Katolika. Dahil dito, sinabi nilang mas magandang sundin ang halimbawa ni Rizal na sinasabing nagkaroon ng retraction sa huling bahagi ng kanyang buhay kaysa balewalain na lang ang mga controversial na bahagi ng kanyang mga akda. May isa pang mahalagang punto na madalas hindi at ito ang ito ang point number 8. Sa halip na basta tumutol sa Rizal Bill, nagbigay sila ng alternatibong solusyon na iminungkahi nila na gumawa ng koleksyon ng mga makabayang sulatin ni Rizal na nakatuon sa kanyang pagmamahal sa bansa at sa kanyang mga ideya tungkol sa kalayaan at reforma. Pero hindi na isasama ang mga bahagi na may usaping pagdoktrina o relihiyon. So sa tingin nila, mas madali itong maituro sa mga paaralan nang hindi nagkakaroon ng kontrobersyal. Sa huling dalawang puntos naman, ibinatay nila ang kanilang argumento sa batas na sinasabi nila na ang konstitusyon ay nagbibigay ng karapatan sa bawat tao sa freedom of religion o kalayaan sa pananampalataya. So binanggit pa nila ang isang desisyon ng US Supreme Court tungkol sa compelled speech in schools o idea ng hindi dapat pilitin ang mga estudyante na gawin ang isang bagay na labag sa kanilang paniniwala. Kaya kaya sa pinakahuling bahagi ng kanilang statement, inulit nila ang kanilang pangunahing posisyon. Hindi sila tutol kay Rizal o sa pagtuturo ng kanyang buhay at mga akda. Ang kanilang tinututulan ay ang sapilitang pagbabasa ng complete at unexpurgated version ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo para sa lahat ng estudyante. Siyempre hindi rin nanahimik si Senator, Claro M. Recto. Isa-isa niyang sinagot ang mga argumento ng Catholic hierarchy. Ang pangunahing punto ni Recto ay simple lang. Ayon sa kanya, ang pinuna ni Dr. Jose Rizal ay ang pang-aabuso ng ilang praile o prior tyranny at hindi ang pananampalatayang Katoliko mismo. Para kay Recto, mali kung pagsasamahin ang dalawang iyon at iisipin na kapag pinuna ang mga praile, ibig sabihin ay inaatake na rin ang buong simbahang Katolika. Pagdating naman sa usaping legal o konstitusyonal, sinabi ni Recto na may karapatan ng gobyerno na ipatupad ang batas na ito dahil bahagi ito ng kapangyarihan ng Estado na pangalagaan ng kapakanan ng mamamayan o tinatawag na police power. Dagdag pa niya, ayon sa Article 14 ng Constitution, may otoridad din na ang Estado na magtakda ng mga polisiya tungkol sa edukasyon. Para kay Recto, ang Rizal Bill ay hindi tungkol sa relihiyon. Isa itong hakbang para sa edukasyon at paghubog ng mabuting mamamayan. Ipinalawanag din niya na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay mahalagang mga historical documents. Ipinapakita ng mga ito ang tunay na kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, lalo na mga pang-aabuso at hindi pagkapantay-pantay sa lipunan. Sa paniniwala ni Recto, kapag nabasa at naunawaan ng mga estudyante ang dalawang nobela, mas mauunawaan nila ang kasaysayan ng bansa at mas malalim ang kanilang pagmamahal sa bansa. Kaya para sa kanya, ang layunin ng Rizal Bill ay hindi sirain ang relihiyon, kundi palakasin ang kaalaman sa kasaysayan at ang diwa ng pagiging makabayan. Okay, dahil walang gustong, umatras sa kabilang panig, naghanap ng paraan si Senator Jose P. Laurel para magkaroon ng kompromiso o matapos na ang matinding debate, kaya nagmungkahi siya ng isang amendment o pagbabago sa Rizal Bill. Sa ilalim ng amendment na ito, ang mga college student na lamang ang required na basahin ang complete o unexpurgated version ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Samantala, para sa mga batang estudyante, hindi na kailangang basahin ang buong nobela. Sa halip,
Aaralin nila ang mga piling kabanata o selected chapters kasama ang mga iba pang sinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang layunin ng pagbabagong ito ay para mabigyan ng balanse ang magkabilang panig. Nanatili pa rin ang pagtuturo ng mga akda ni Rizal pero isinaalang-alang din ang mga naging concern ng Catholic hierarchy tungkol sa sapilitang pagbabasa ng buong nobela ng lahat ng estudyante. So nung dumating ang botohan sa ikalawang pagbasa ng panukalang batas, unanimous o nagkaisang aprobahan ng lahat ng senador ang amendment ni Laurel. Mahalaga ang nangyaring ito dahil ipinakita nito na hindi nanalo ang isang panig at natalo ang isa. So sa halip, nakahanap sila ng isang kompromiso o middle ground na parehong maaaring tanggapin ng magkaibang panig. So sa huli, noong June 12, 1956, opisyal nang nilagdaan ng amendment na Rizal Bill at naging Republic Act number 1425 o mas kilala bilang ang Rizal Law. Mahalaga ang batas na ito sa kasaysayan ng Pilipinas dahil pinapakita nito na kahit may matinding hindi pagkakasundo sa pagitan ng simbahan at ng pamahalaan, possible pa ring makahanap ng maayos na solusyon sa pamamagitan ng pag-uusap at negosasyon. Sa totoo lang, walang panig ang nakakuha ng lahat ng gusto nila. Hindi rin naman tuluyan natalo ang alinman sa kanila. Ang gobyerno ay napasa pa rin ang Rizal Law at nanatiling bahagi ng edukasyon, yung mga akda ni Jose Rizal. Samantala ang Catholic hierarchy naman ay nakita ring isinaalang-alang ang mga ilan sa kanilang mga concern sa pamamagitan ng mga naging amendment sa batas. So kaya masasabi natin ang Republic Act number 1425 ay hindi lang isang batas tungkol sa pagtuturo ng noli me tangere at el filibusterismo. Isa rin itong magandang halimbawa kung paano maaaring maresolba ang isang malaking issue sa pamamagitan ng kompromiso, respeto sa magkakaibang paniniwala at maayos na pag-uusap sa halip na puro pagtatalo at komprontasyon. So bilang pagtatapos, mahalagang tandaan na ang pangyayaring ito ay hindi lang isang simpleng bahagi ng kasaysayan. So hanggang ngayon, marami pa rin tayong matututunan dito. So ipinapakita ng kontrobersya sa Rizal Law na ang isang religious institution tulad ng simbahang katolika ay maaaring hindi sumang-ayon sa isang batas ng pamahalaan sa maayos at organisadong paraan. Hindi nila agad tinanggihan ng buong batas, sa halip nagbigay sila ng malinaw na mga argumento gamit ang kanilang sariling batas o canon law at mga turo ng simbahan para ipaliwanag kung bakit sila tumutol. Hanggang sa kasalukuyan, may mga estudyante at mga scholar na ikinukumpara ang isyong ito sa naging debate tungkol sa 2020 Anti-Terror Act. Sa parehong sitwasyon, may isang batas na nakaapekto sa isang particular na grupo. Kaya nagkaroon ng formal at organisadong pagtutol mula sa mga taong naniniwalang maaaring maapektuhan ng kanilang mga karapatan o paniniwala. At higit sa lahat, ang kontrobersyang ito ay nagpapaalala sa atin na kapag binabasa natin ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, mahalagang unawain natin ang panahon kung kailan ito sinulat, iba ang kalagayan ng Pilipinas noong ika-19 na siglo kumpara sa kasalukuyan. Kaya mas magiging tama ang ating pag-unawa sa mensahe ni Rizal. Kung titigan natin ang kanyang mga akda batay sa konteksto ng kanyang panahon, at hindi lang gamit ang pananaw natin sa kasalukuyan. So sa madaling sabi, ang Rizal Law controversy ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Isa rin itong aral tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa magkakaibang pananaw, paggamit ng maayos na pag paggamit ng maayos na pag-uusap sa paglutas ng hindi pagkakasundo at pag-aaral ng kasaysayan sa tamang konteksto. So, bago matapos ang aking discussion, mag-iiwan ako ng isang quotation na sinasabing, learning our history is not only about remembering the past, but also about becoming responsible citizens who love and serve our country. And thank you for listening. That's all.